Na naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang controversial na balita ang sumiklab kamakailan na may kinalaman sa mga naunang ulat tungkol sa mga bangkay na nahukay sa loob ng Malacanang. Ayon sa mga bagong impormasyon, nilinaw ng mga staff ni President Kuting ng Norte Jr. na wala siyang kinalaman sa nasabing insidente. Batay sa mga pahayag ng ilang miyembro ng administrasyon, isang malalim na investigasyon ang isinagawa hinggil sa insidente ng mga bangkay na natagpuan sa isang bahagi ng palasyo. Ang mga labi ay napag-alamang may kaugnayan sa isang hindi pa malutas na kaso na naganap ilang dekada nang nakalipas. Gayunpaman, ilang mga kritiko ang agad na nagpasimula ng mga haka-haka at pagsasabing ang Pangulo ay may koneksyon sa mga bangkay na natagpuan. Ngunit ayon sa mga opisyal, ang Administrasyong Marcos ay nagsusulong ng transparency at buong tapang na tinatanggap ang mga investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan. Ayon sa mga pahayag mula sa mga staff ng Pangulo, ang insidente naman na hukay na bangkay ay hindi dapat gawing kasangkapan para sa politikal na atake laban kay President Marcos. Ang mga opisyal ay nagbigay ng kanilang buo at tapat na suporta sa mga otoridad na nagsasagawa ng investigasyon upang mapabilis ang paglilinaw sa mga pangyayari. Samantala, patuloy ang pagsubok sa administrasyon upang maling mapalakas ang tiwala ng publiko. Nananatili naman ang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na ang lahat ng kasong ito ay malulutas ng tapat at ayon sa batas. Para sa mga karagdagang detalye, patuloy namin kayong bibigyan ng update hinggil sa isyong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. The highest, second only to God. That's the power of the Filipino, of any people for that matter, any part of the world. The power of the people. So, pagka yan nagkaisa, wala yang presidente, wala yang Congress, wala yang Senate, wala yan, yung Supreme Court. The highest form of court is the People's Court. Kasi yung power na Supreme Court, galing lang sa Filipino people. Yung power ng presidente, executive branch, at saka yung legislative, galing sa taong bayan. That's why, Filipino people, you just unite. Unite. Para sa takdang panahon, one time, big time. Labas kayo, ipakita niyo yung right ninyo, wala silang magagawa. Wala silang magagawa. Hindi kayo pwedeng barilin. Wala kayong It becomes an international issue. Ratrating kayo? Hindi pwede. At pwede kayo lumaban. Pwede kayo lumaban. Pukpukin nyo. Pukpukin nyo. Wala talaga. Itong mga to, ginagamit nila yung batas para matakot tayo. Matakot kayo. Hindi kayo dapat natatakot sa mga gagong yan. Mga gunggong yan eh. Ang kala nila, they will only have power as long as you believe in them that they are powerful. Mga kababayan, you better believe that you are the ones who have the power. Nilagay nga natin sa konstitusyon natin yun. All authority, all power emanates from the people. Maliwanag yun. Doon sila takot. Kaya kita nyo ngayon, nag-unite lang yung mga vlogger, punta sa Supreme Court. Kahit hindi nga tugunan niya ng Supreme Court, yung power nasa taong bayan. Social media influencer yan, mga yan. At pagka yan, pinalabas nila ang kanilang mga follower, you're talking about millions already. Kaya nga yung meron kang 40 vlogger na tig-100,000 na sumunod sa kanya, you have 4 million already. All going out. All with the same fire, damdamin, focus na we're bringing back, we're claiming our democracy. We're putting an end to corruption. We're putting an end to abuse of power. Diba? We want an end sa drugs. We want an end sa corruption, sa communism, everything. And we want food security. We want peace. We want
a good life. We want freedom. We want justice. Nakalagay lahat yun sa konstitusyon natin. Preamble. Bakit hindi nangyayari? Tanongin nyo ko, binoto nyo yung mga gago Kasama ako doon, binoto ko yung mga gago. So, it is about time na ayusin natin. Bago mawala tayo sa mundo na to, ayusin natin ang Pilipinas in our lifetime. Di ba? Kaya, okay. Ay, haba ng aking tindahan. Okay. Haba nga. Haba. Jean Sotero. Daming adik ngayon. O nga Hana from Norway. Magandang gabi. Shout out no Hana from Norway. Thank you for watching. Emelita, si Torre sobrang yabang. Mawawala din yung yabang niyan pagka bumaliktad ang gulong. BF channel, kahit ballpen pwede. Correct. Anything that can puncture or anything that is sharp enough that can create a wound, open up yung skin ng tao, mabawasan siya ng dugo, ma-decrease yung body functions niya. Kahit ito pwede, pwede. Anything. Cellphone pwede. Okay, so Banateros, Laarni, TV, ingat po kayo. Thank you Thank you. Hello po, Captain Dado. Mahal ko ang mga Duterte. God bless po sa inyo. Thank you. Annalyn Castillo, blessed evening, Sir Supremo General Dado. Susan, God bless you, sir. We pray for your safety together with General Metran always. God protect both of you. Maraming salamat. Ay, mga FJF, bago ko makalimutan. FJF, ganyan din tayo, no? The key is one mission, one goal. FJF para sa FJF. Marami tayong mga differences, commanders, may mga differences tayo. Now, ang sinabi ko sa iba is, you put away the differences. Kalimutan ninyo ang ating pagkakaiba-iba. Kung meron kayong ayaw sa akin, isang tabi nyo. Kung meron kayong ayaw kay Commander Metran, isang tabi ninyo. Or kaya doon sa commander ninyo, area commander, itabi nyo. Ang isipin nyo na muna ngayon, bansang Pilipinas. Isipin ninyo ang mga pamilya natin, mga kababayan natin, ang barangay ninyo. Isipin ninyo na kung saan man tayo tatayo, FGF, ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Set away the differences. Put it away. Magkaisa muna tayo. Kung gusto niyo ng kayo ang mas magaling na patakbo, kayo magsupremo, sabihin nyo lang sa akin. And I will gladly put out an election, mag-voting yung mga commander para hindi voting sa Bagyo, yung voting, yung magbotohan na para malaman kung may vote of confidence pa rin sa akin o wala. Ganun lang. Kasi mahirap yung kung kailan kailangan natin ang isa't isa at kung kinakailangan kayo ng mga kababayan Pilipino at kayo ang inaasahan at wala kayo, walang mangyayari sa atin. Tuwan-tuwa doon ang administrasyon. Set the differences aside. Unite for one cause, which is, okay na ba sabihin na you're doing it, total, naman to voluntary. You're doing it for love of country. You're doing it for the future of this country. Yon. Or you're doing it for... Di ba? So, whatever is the cause, it is allowed na ikagaganda ng buhay ng Pilipino. So, yung mga difference of leadership style, difference ng mga pananaw o kaya ng mga paniniwala, huwag na kayong magsiraan. No? Huwag kayong magsiraan. Huwag kayong ng kasalanan. Kasi kayo lahat may kasalanan. Nakikita ko lahat may kasalanan eh. Mahirap lang magsalita. Akala, hindi naman pwedeng magaling ka.
isang tugtog muna tayo. May isa munang kumpas. Kasi pagka hindi kayo makikinig, pag sinabi ng maestro, oh, gitara, oh, violin, oh, bass drum, wala, watak-watak yung tunog natin. Basag tayo. Eh, talo pa natin yung bangag. Kaya nga, isang kumpas, isang tugtog, isang sayaw. Hindi yung merong gustong ganito, merong gusto ng ganon, ay, nako. Hanggang aabot pa kayo magtatag ng sariling grupo. That is, not called for. Insulto pa sa akin yon. And then, kunyari, gusto nyo ako maging supremo din ng grupo nyo. Ayoko, delikadesa, hindi ko tatanggapin yun. Ano ba kayo? Di ba? Kaya nga, kung ngayon pa lang gusto nyo na mabago, mapalitan ako, palitan nyo na ako. Ganun lang. O, di ba? Kasi, ang sa akin, ang iniisip ko lang talaga, walang posisyon, nothing in return. Ang habol mo lang dito, maituwid lang ang Pilipinas. Eh, hindi mo magagawa yan pagka nagkanya-kanya tayo. Kaya tignan niyo yung mga nangyayari doon sa vlogger. That in itself is an example. Yung mga vlogger, magkaisa yan because they are experiencing the same. They're in the same boat. They have to unite because if they don't, they will be taken over by the enemy. No? They'll be taken over. But if you unite, you have a fighting chance na matalo sila, yung kalaban. Kaya tayo sa FGF, we have to unite with other groups. And within us, we have to unite no matter how magaling yung isa sa inyo, magaling kaysa sa kay ganon, magaling sa ganon. Eh, kami nga ni Bukay minsan, naglolokohan kami. SF ka kasi. Ganon kami maglokohan. Pagka kami. Eh, kaya naman pala SF ka kasi. Nasabi kong ganon. Tapos, niloko niya, SR ka kasi, Scout Ranger. Eh, yung SR tsaka SF, papagalingan lagi yan eh. Kaya, we get along because ang one direction, one goal. Okay? So, gayahin nyo kami. You set aside the differences. Saan ka nakakitang kernel, sumasaludo nga sa captain. O, di ba? Sumusunod yung kernel sa captain. Eh, parehong general, kaya okay na, di ba? Kaya nga, hindi ito pagalingan. Hindi ito pagalingan, mga commander, no? Hindi pagalingan to. It is understanding what is happening. Understanding that inaction means talo ka. Because you have a growing enemy. They are strengthening themselves politically, militarily. Di ba? Numbers, support ng base nila. That's why hindi tayo pwedeng basta complacent and we cannot afford to break up. Talo kayo pare-parehas. Sa inyo yun. Sa akin, okay lang naman ako. Lalaban ako kung ano kinakailangan. Pero nga, napag-isipan ko, magpakulong na lang ako. Pagka, kailan ba yun? 17, no? Eh, na-enjoy ko yung buhay ko ngayon. Na-enjoy ko. Makukulong na ako sa 17 eh. So, hinintay ko na lang yun, 17. Baka doon pa yung hudyat, ano? Sayang kanina, no? Yun na sana eh, kung na-contempt eh. Yun na sana eh. Galit man ang tao. Mga bopol kasi itong mga senator at itong mga congressman. Susan, God bless you, sir. We pray for your safety together with General Metran. Thank you, Batad. Di matapos ang TRICOM sa 40 na vloggers. Sabutin 3 months kung ganyan ang investigation. Hindi. Don't miss the point. Yang lahat yan, planado siya na panlibang doon sa ginagawa nilang kagaguhan. Ang kagaguhan is yung korupsyon, yung komunista, at yung droga. Nakatago yun.
Hindi natin alam kung tumatanggap na sila ng pera galing sa droga. Yung payola ba? Hindi natin alam. Because yung droga, nagkalat ngayon buong bansa. Ang lakas na ngayon. Siyempre, kung ako yung sindikato, yung kartel, magbibigay ako para siguraduhin ko na unabated, yung unrestricted, yung droga. Pati yung mga enforcer, aabutan ko. Ganon din sa komunista. Yung komunista may sariling plano. No? Sumasakay siya, free ride eh. Kasi alam niya, kita niya, bopol tong mga kasama. Tatanga-tanga tong mga ginagamit nila yung ambition, political ambition nitong mga nakaupo ngayon, sinasakyan nila para sila eventually ang nakaluklok sa posisyon. They will yung pipirituhin ka sa sarili mong mantika. Ganun yung style ng komunista. Itong mga politiko ngayon, ginagamit nila yung Congress, no? At yung media para masunod nila yung kwento, yung narrative. Tinatakpan nila lahat ng pagnanakaw na ginagawa nila. Tinatakpan nila yung preparasyon nilang ginagawa para sa eleksyon. Yung tinatakpan yung budget na questionable 2025. So you see, yang imbitasyon sa vlogger, planado yan. No? Ang wala sa plano ay yung reaksyon ng mga vlogger. Akala nila susunod yung mga vlogger. So backfire sa kanila yon. Pero just the same, pinag-uusapan ngayon ng tao na wala kayo sa usapan ng 2025 budget. Wala kayo sa usapan, bangag ang Marcos. Wala kayo sa usapan, komunista, sa pagnanakaw, pagprepara nila sa eleksyon, at pagtirada nila sa nga Duterte. Don't miss the issues. Doon kayo lagi sa issues para hindi kayo mawala. Lahat ng ito, smoke screen, pagpupuar, para linlangin kayo. Budol nga eh. So, you stick to the issues. Whether may nangyayari sa Quadcom, may nako-contempt, lahat yung kwento lang yan. Si Grijaldo, masakit yung nangyari sa kanya, pero ginamit siya para talagang yan ang pag-usapan ng tao. Para ang punterian natin dun sa PNP. Mga walang niya kayo, PNP. Gago talaga itong mga putragis na itong mga politiko. Ginagamit nila yung PNP, sinisira kayo. PNP, sinisira kayo. Kayong ginagawang Paul Guy. Sinisira kayo, sila hindi masira, tatako sila. Kayong kakasuhan, PNP, matapos umikot ang gulong. Ginamit kayo para dun sa dun sa KOJC. Ginamit kayo dyan sa mga, yung kay Grijaldo na yan, tanggalan siya ng sweldo and all that. Kasuhan ako. So, kayo yung napapasama sa mata ng taong bayan. Sinong masasara? Kaninong agency masasara? Kayo. Pagka nagalit yung taong bayan, sabihin lang ng taong bayan, in a revolutionary form of government na wag sana mangyari, in a revolutionary atmosphere, no? Sabihin ng taong bayan, we, the sovereign Filipino people, are terminating everyone in the AFP and the PNP. We are shutting down the entire AFP and PNP. Oh, kaya bang gawin ng taong bayan yan? Kaya. All authority and power emanates from the Filipino people. Sino ba nagpapasweldo sa inyo? Taong bayan. Sino nagbabayad ng taxes? Taong bayan. Di ba? Sino ang nagpapa-audit? Sino ang nagpapagawa ng batas? Taong bayan. So, kayang-kayang gawin ng taong bayan yan pag-ikot ng gulong. In a revolutionary environment, they can shut down the entire organization. Congress, Senate, COMELEC, lahat yan. Gusto nyo mabot doon? And then, create a better one. A People's Police Force and a Philippine Defense Force. Parang Israeli Defense Forces, Japanese Defense Forces, Philippine Defense Forces. Away with the armed forces of the Philippines.
Kasi, i-attribute na ng tao, dahil sa hindi nyo pagkilos, lahat ng ninakaw na yan, kasalanan nyo. Hindi kayo kumilos, hinayaan nyo. And are you protecting the interest of the people? Sagot, siyempre, no. Di ba? Linaw, no. Hindi sana nabenta yung ginto, nawala yung Maharlika Fund, yung PhilHealth Fund, yung nangyari pa yung flood control na yan, yung sa Lotto, kung noong pa lang kumilos na kayo. Kasi noong pa nag-iingay ang tao. Kung kayo nag-imbestiga, noong pa lang may kwento na nagbabangag ang presidente, nagdudurog ang presidente, right away, doon pa lang, nagpa-testing na kayo. Hindi pwede ka susunod sa isang commander-in-chief na durugista. Wala, dami yung ek-ek. We are political. We will respect the Constitution. We will uphold the Constitution. We will not get engaged in the political bakla, mga ganyan ba, political bickerings. O, di bahala kayo. So if the Filipino people win in a massive display of power through people power, and they become the court, the auditor, the Congress. Because disband nila eh. Pagka dinisband, kanina nag-ano kami ng asawa ko. Paano mangyayari yun? 3 branches of government nga. Judiciary, executive, legislative. Sabi ko, tatlo nga. Kasi yun ang gusto natin eh. Check and balance. Putra kasi hindi na nga umubra check and balance eh. Kinurap na nga lahat eh. So anong nangyari? All power emanates from the Filipino people. We made sure na hinati natin. Judiciary. Executive. Legislative. Hinati natin. Na tinatawag natin. Balance. No? Check and balance. So hinati natin. Sa ating galing yung power. Na nakita natin, palpak. We recover the power. Binawi natin. Terminated kayo. Pak. Terminate kayo. Panggago kayo. Tanganan nyo. You're supposed to represent us. You're supposed to protect us. Protect our interest and the interest of our future children. Anak ng tokwa kayo. You have betrayed our trust in you. So the power goes back to them, to the Filipino people. Sa atin, balik. And then we exercise that power. We are the court. We are the judge. We are the law enforcer, the COA, and the lawmakers. Because all that power is within us, the sovereign Filipino people. Yan ang dinaintindihan ninyo. Kahit saan yung tanongin saan ba galing? Binoto natin sila. And then yung iba, binigyan natin ng authority para bumoto, iboto o mag-recommend. Tignan nyo yung mga judge. Supreme Court, sino nag-recommend? Sino shortlist yan ng JBC, Judicial Bar Council? Sino nag-approve? Presidente ng Pilipinas. Ba't ganun? Bakit ganun? Kaya baguhin natin. Because yung presidente ng Pilipinas na nag-approve, naglagay sa isang Supreme Court Justice, ay may utang na loob, may tendency doon sa presidente ng Pilipinas. Kaya pwedeng makorap. Kaya nga, let's make ayusin na natin. I-reboot na natin na yung dito manggaling sa tao talaga, yung power na yun. We appoint the judge. Diba? We appoint the president. We appoint the Congress, members of Congress and Senate. Which is talaga naman. Pero mayroong butas kasi na naya natin yung presidente, nag-appoint kani-kaninong ganyan. Ang lintik na yan. So yung loyalty, nasa presidente. Na pagka nagtapatan ka ng isang corrupt na presidente, isang bopol na presidente, isang bangag na presidente, ay may problema ka. Ngayon, you're stuck with him. 6 na taon.
Yun yung ginagamit nila ngayon. 6 na taon pa kami, 2028. Pagdating na 2028, akala nyo masakay eleksyon. Madam President Inday Sara, wala nang eleksyon sa 2028. Hanggang yang mga yan ang namumuno, wala kayong aasahang eleksyon sa 2028. Burado kayong lahat. Yan ang game plan nila. Burado kayong lahat. Ang 2020, nakala ninyo magkakaroon ng eleksyon, patas? Hindi. Wala na, burado si Inday. Burado mga ano. Kaya nga, napakawalang yan ng mga ano na to, mga tao na to. And they pay trolls, they pay bloggers, experts to destroy yung to tamper with our way of thinking. Para kakampihan natin sila, para yung ibang Pilipino, malinlang nila, para mahati. Kasi pagkahati ang taong bayan, nawawala yung sovereign will. Hati di ba? Now, itong mga to, mga delikado to, mga taon to, they will even put us into a fight against each other, civil war. Just to remain in power. They are capable of engaging China, putting us in a situation na magkalaban-laban tayo with China. Isa yun. Nabi ko na sa vlog ko yun eh. To remain in power. They are capable of putting up their own guerrilla forces. Kasi meron tayo eh. Ngayon, naghahabol sila. At sinisiraan nila ang FGF. Within FGF, kinukuha nila ibang commanders ng FGF. Kaya pera o wala o konsensyahan. The mere fact na man-neutralize lang, yung mag-neutral na lang, wala na, panalo na. So, in the event na magpantayan, ang baksak natin niya civil war. They are capable of pitting us against each other just to remain in power. They are capable of corrupting the armed forces and the PNP just to remain in power. In fact, all agencies. Kaya nga, napakawalang niya nitong administration na to. Maraming salamat dun sa PMAAA at nagsalita kayo na tatapusin yung korupsyon. Pero sana sinabi nyo rin, tatapusin na ang komunista. Tatapusin na ang droga. Korupsyon lang ang nakapokus. Kaya nga, hindi ba malinaw yung mga issue? Inisip ko nga, meron bang problema? Hindi alam na ibang mayor kung ano yung issue? Iba nga, kumakampi pa kay wala daw problema eh. Ano yung mga ninakaw? Ano yung mga ginto na yan? Ano yung sa PhilHealth? Ano yung Marley-Capan? Pwede ba explica ninyo para maintindihan ko na mga sir, ha? Kung kayo kampi ni BBM, pwede ba kayo mag-explika nasa napunta yung ginto? Saan napunta yung Marley-Capan? Saan napunta yung pera ng flood control, no? Yung sa Lotto, 1.7 billion yun. Yung sa PhilHealth, 90 billion. Yung sa PDIC, 107 billion o 117. So, ang daming mga pera. Nasaan yung pera? Or kayo rin mag-explain. Pwede ba kuhanan ninyo sila ng promissory note? Ito ay nagpapatunay na wala akong bahay sa Forbes Park. At kailan kung meron man,